Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay ika-18 sa buwan ng Oktubre, pinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Pagbati po sa inyong lahat ng mga sumusubaybay, mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Pagbati rin sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa inyo po mga minamahal naming tagapagtaguyod, kayong mga tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome pong muli sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, October 18, kapistahan ni San Lucas, isang manunulat ng mabuting balita, pagdinilayan po natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sapagkat ngayon po ay kanyang kapistahan. Ito po ay mula sa ika-10 kabanata, mga talata 1 hanggang 9. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, tinawag, tumugon, at nagtiwala. Mga kapatid, ang kwento ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad ay maaari pong mabigyan ng pagbubuod sa dalawang pagtitiwala. Ang una ay ang pagtitiwala ni Jesus sa kanyang mga tinawag. At ang pangalawang pagtitiwala ay ang pagtitiwalang ibinibigay ng tinawag ng Diyos sa Diyos na sa kanila ay tumawag. Tumawag at nagtiwala. Sino po bang tumawag? Si Jesus na Panginoon at Guro ang tumawag sa kanyang mga alagad. At sila naman po ay nagtiwala. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, hindi dahil sa kanilang angking kagalingan, hindi dahil sa kanilang angking kahusayan, dahil sila ay nagtataglay ng mga katangian na hindi matatagpuan sa iba, hindi dahil sa sila ay mas magaling kung ikukumpara sa iba na hindi napabilang sa mga tinawag. Ang mga tinawag ni Jesus ay mga pangkaraniwan din lamang. Wala namang masyado may pagmamalaki kung galing din lang ang pag-uusapan. Wala silang kapangyarihang puksain o pasukuin ang mga demonyo. Wala silang husay sa pangangaral. Wala silang tapang, mahina din ho sila. Wala silang kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan o mga himala katulad ng mga ginagawa ni Jesus. Ang lahat ng kanilang taglay ay bagay na ipinagkatiwala lamang sa kanila ni Jesus. They are weak human beings, just like the rest of us. And yet, in being weak, alam naman natin, masigit nating agad nararamdaman ang ating pangailangan sa Diyos. These people know what is the meaning of being weak. At dahil alam nila ang kahulugan ng pagiging ordinaryo at mahina, higit nilang mararamdaman ang kanilang pangangailangan sa Diyos. Kaya magagawang umasa ng mga taong wala namang sariling kakayanan na dapat ipagmalaki. Sapagkat ang totoo, mapalad ang mga umaasa sa Panginoon tuwina. Sa pagiging mahina ng tao, higit niyang mararamdaman at makikita ang kanyang pangangailangan sa tulong at sa lakas na ibinibigay ng Diyos. And this possibly is the reason why St. Paul, in his second letter to the Corinthians, said, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. That is why, for the sake of Christ, I delight
in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For where I am weak, then I am strong. Sa kanyang kahinaan, higit niyang nararamdaman ang kanyang lakas na nagmumula sa Diyos. O di ba? Sapagkat ang kahinaan ay daan upang higit nating maramdaman ang lakas at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Ang pangalawang bahagi po ay nagsasabing tumugon, nagtiwala, at nagpaubaya. Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, God alone suffices. He provides. Solo Diyos basta. Ang pagbabawal ni Jesus sa mga alagad na magdala ng mga bagay katulad ng tungkod, supot, tinapay, salapi, pamalit na damit ay humihingi ng malalim na pagtitiwala na dapat ibinibigay ng isang alagad sa Diyos na sa Kanya'y tumawag at nagtitiwala. Sapagkat ang Diyos na tumatawag ay Diyos na hindi nagpapabaya. Because when God calls, He also equips. Sa aking paglalakbay sa buhay kasama ang Diyos, higit ko pong natutunan ang katotohanan na ang Diyos ay isang Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa sino mang sa Kanya ay marunong magtiwala. At alam niyo po ba, ito po ay literal na kaya kong patunayan sa aking buhay. Sapagkat kailanman, ang Diyos po ay hindi nagkulang. Ako po ay nagkukulang, subalit ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang sa akin. Sobra-sobra po ang biyaya na Kanyang ibinibigay. Kaya ang aking tugon ay laging papuri at pasasalamat. Hindi mo manhingi ng isang bagay kung saan niya itong ibibigay. May mga pagkakataon na, sabi nga, hindi ka man humingi, alam ng Diyos kung anong higit mong kinakailangan at ipuprovide po niya ang lahat para sa iyong pangailangan. Kaya, bakit ka maghahangad ng sobra, gayong ang totoo ay sobra-sobra na ang ibinibigay ng Diyos. Buhay na simple, subalit hindi naman miserable. Ang buhay ng isang alagad ay may tutulad sa isang biyahe. At karanasan na mismo natin ang magsasabi, magpapatunay at magpapatotoo, mahirap ang biyahe ng buhay kapag sa buhay sobra-sobra ang iyong bagahe. Sabi nga po ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Because worry is useless. God is merciful and He will hear your prayer. Kaya mga kapatid, tinawag, tumugon, at nagtiwala. Ang Diyos ay tumatawag at nagtitiwala at ang sinumang tumutugon na tinawag ay dapat ding magtiwala sa Diyos na tumawag at nagtitiwala. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat kahit kailan hindi mo kami pinabayaan. Tulungan po kaming patuloy na magtiwala sa iyo sapagkat batid namin na ang sinumang tunay na nagtitiwala, ikaw ay hindi nagpapabaya. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Sa inyo po mga nanalangin para sa ikatatagumpay at ikapagiging ligtas ng aming nagdaang Marian European Pilgrimage, marami pong salamat. At umasa po kayo na kayo po ay aming ipinagdasal. At ang pagpapala po o blessing na aming tinanggap mula kay Pope Francis, personally po ay binabahagi ko din sa inyong lahat. Malapit na po magsimula ang ating proyekto at sisimulan na po ang proyekto sa pagpapaganda ng ating sakristiya. Maghihintay lang po tayo ng kaunting panahon, mamimili na po kami ng tiles at sisimulan na po ang proyekto. At sakali po na gusto niyo po magpamisa para sa mga yumao ninyong mahal sa buhay, mula po November 1 hanggang November 9, magkakaroon po ng misa ng binaryo para sa mga yumao nating mahal sa buhay dito po sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua sa pinagpalang bayan ng Pila. Kung kayo po ay nabigyan na ng envelope o kung wala pa po, available po ito sa ating opisina at kailangan pong ibalik on or before November 1 para po
makasama sa pagmimisa para sa mga yumao nating mahal sa buhay. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.